Blessed morning po sa bawat isa. Ano po? Ang Diyos po ba ay mabuti? Amen. Parang mahina ah. Ang Diyos ba ay mabuti? Amen. So kumari po bang lahat tayo ay tumayo? Ano? Napakagandang katotohanan po niyan. Ang ating Diyos ay hindi nagbabago. Ang kabutihan niya ay lagi nating nararanasan sa bawat araw. Lalo na tayong mga niligtas, lagi niyang iniingatan, sinasamahan. At yung biyaya ng kaligtasan, ngayon pa lang, nararanasan na po natin. How much more kapag kapiling na natin ang Panginoon. Ano po? So, this morning, of course, part ng ating pagsamba ang pag-awit. But praising the Lord is not just singing a song, singing praises to Him. Ito po ay part ng ating buhay. So sabi nga dito sa Psalms 146, sabi dito, praise the Lord, O my soul. I will praise the Lord as long as I live. I will sing praises to my God while I have my being. Put not your trust in princes, in a son of man, in whom there is no salvation. When his breath departs, he returns to the earth. On that very day, his plans perish. Blessed is he whose help is the God of Jacob, whose hope is in the Lord his God, who made heaven and earth, the sea, and all that is in them, who keeps faith forever, who executes justice for the oppressed, who gives food to the hungry. The Lord sets the prisoners free. The Lord opens the eyes of the blind. The Lord lifts up those who are bowed down. The Lord loves the righteous. The Lord watches over the sojourners. He upholds the widow and the fatherless, but the way of the wicked he brings to ruin. The Lord will reign forever, your God, O Zion, to all generations. Praise the Lord. Amen po ba? Amen. Alam niyo po, ang pagpupuri sa Diyos ay hindi nakabatay sa ating emosyon o sa kung ano yung nararamdaman natin. Our praises must be motivated tayo kung sino ang Diyos. Ano ang ginagawa ng Diyos sa ating buhay? Whether we are in the circumstances na tayo sinusubok o tayo naman ay nagagalak sa mga pagpapalang tinatanggap natin. Kasi si Lord, He never changes. Yung kanyang kaligtasan, natanggap natin, yung pinagkaloob niya. He offered His life, the Son of God. Yung kanyang dugo ang naging alay para matubos tayo yung buhay niya. Matubos tayo sa kalagayan ng pagiging makasalanan. So, utusan natin ang ating sarili. Let us praise the Lord, O my soul. And also let us encourage one another to praise the Lord. Hindi lang ngayong araw na to, but every day of our lives. So, can we just give yung papuri sa Diyos, palakpakan natin siya. Sige po. Amen. Sige, awitan natin ang ating Panginoon. Praise in the valley. Praise in the valley. Praise in the mountain. I praise when I'm sure. I praise when I'm doubting. Praise when outnumbered. I praise when outnumbered. Praise when surrounded. This praise is the water. My enemy's drowning. As long as I'm breathing. As long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord. Oh
feel it. I praise when I don't. I praise 'cause I know you're still in control. Amen. My praise is a weapon. It's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, As long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord, oh my soul. I'm gonna Praise the Lord, oh my soul. once again, I'll pray. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, Come on. oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Isa pa, I won't be quiet. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it I'm inside? gonna Praise the Lord, oh my soul. once again, I won't be quiet. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it I'm inside? gonna Praise the Lord, oh my soul. Sige, patuloy na siyang purihin. Our God is sovereign. Our God is faithful. Amen. Sige ba, wait natin siya. Our praise because you're sovereign, God. I praise 'cause you're sovereign. I praise 'cause you reign. I praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. I praise 'cause you're true. I praise 'cause there's nobody greater than you. Once again. I praise 'cause you're sovereign. I praise 'cause you reign. I praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. I praise 'cause you're true. I praise 'cause there's nobody greater. Once again. I praise 'cause you're sovereign. I praise 'cause you reign. I praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. I praise 'cause you're true. I praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Once again. Praise the Lord, oh my soul. Let's praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. I'm gonna Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I'm gonna Praise the Lord, oh my soul. once again, I'll praise because sovereign. Praise 'cause you're sovereign. I praise 'cause you reign. I praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. I praise 'cause you're true. I praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign. I praise 'cause you reign. I praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. I praise 'cause you're true. I praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Come on, let's pray. Praise the Lord, oh my soul. Come on, once again, let's just praise. Praise the Lord, oh my soul. Let's shout, let's shout. Praise the Lord,
be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Amen. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord. Let everything, Let everything that has breath praise the Lord. praise the Lord. Shout, come on. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Yes, so God. Yes, we praise you, Lord. Yes, so Lord Jesus. Tunay po, napakabuti mo sa amin. You are our God. A God who is mighty to save. Yun po ang ating Panginoon. Kaya nga, huwag tayong magsawa na bigyan siya ng papurit pagsamba sa buhay natin. Not only by our voice, through our voice, but sa ating pamumuhay. Let's continue to bring glory to Him. Nawa, tulungan tayo ng Panginoon. Upang sa ganon, maramdaman ng maraming mga tao, maranasan ng ibang mga tao, yung compassion ng Panginoon. Gamitin tayo ni Lord para ipaalam that our God is a Savior. The Lord and Savior. At siya lang yung magbibigay sa atin ng totoong kaganapan, kagalakan sa buhay na ito. Nahahantong din sa buhay na walang hanggan. Yes. Come on, let's sing. Let's praise God. Let's worship Him. A God who is full of compassion. A God who is full of mercy and grace. O Lord God, naway maranasan ka namin as we come to you in worship. Yes, Lord. Everyone needs compassion, a love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of... Once again, everyone needs compassion. Everyone needs compassion, a love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations, the hope of nations. Yes, Jesus, you're the hope. He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Come on, let's declare. Forever, author of salvation. Yes, you are, oh God. He rose and Conquer the grave. Jesus conquered the grave. Yes, Jesus. Take me as you find me. So take me as you find me. All my fears and failures. Fill my life again. Lord, we pray. I give my life to follow everything I believe in. Once again, so take me. So take me as you find me. All my fears and failures. Feel my life again. I give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. Yes, Lord, we surrender. I surrender. Come on, let's sing, save
your light and let our whole world see. We sing it. We're singing for the glory of the risen King. Yes, Jesus. Jesus, shine your light and let our whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let our whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Come on. Jesus, Shine your light and let our whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let our whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let our whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Come on, let's sing to the Savior. Savior, He can move the mountains. Yes, Lord. my God is mighty to save. There's no one like you, God. He is mighty to Yes, save. Lord, you are mighty to save. Forever, author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Let's sing. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light. Shine your light and let our whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let our whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Shine your light, Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Yes, Jesus. Come on. Sige po, pasalamatan natin ang ating Panginoon. Taas natin ang ating tinig sa Kanya. Come on. Let's sing to our Lord. Let us give Him praise. Sige po. Magpasalamat tayo sa kaligtasang tinanggap natin. Yes, Jesus. Come on. There's no one like you, Lord. There's no one like you. Karapat-dapat ka sa papurit pagsamba na talaga namang mainam. Yes, so God. Sa umagang ito, Panginoon, as we come to you, as we join our hearts to you, Lord, naway maranasan ka po ng bawat isa sa amin. You are our mighty Savior. Totoo po yun sa buhay namin, O God. Nung nilingap mo kami sa aming kalagayan bilang makasalanan, kami po'y nasa kalagayan na walang pag-asa. Pero ngayon, kami po'y may pag-asa na higit pa sa buhay na nandito. Kundi ito'y hahantong sa buhay na walang hanggan. Kaya nga, Panginoon, patuloy po nawa na tulungan nyo kami na mag-ahlay kami ng buhay sa inyo.
Hindi lang ang aming mga tinig, hindi lang ang aming pagtaas ng kamay, but our daily lives, maging mabangong samyo ng pagsamba para lamang sa iyo. Upang magliwanag ang aming mga ilaw, ang iyong katuwiran ay makita sa amin, at yung mga taong di pa kumikilala sa inyo, sila'y aming madala patungo sa iyo. Makita nilang totoo ang iyong pagliligtas. Kaya Lord, help us na kami mamuhay na nakapagbibigay kaluguran sa inyo. And as we come to hear your word this morning, Lord, ihanda mo ang aming mga puso na way i-prepare mo ito para matanggap namin at maunawaan at malakaran namin ang mga katotohanan ng aming mapapakinggan. Para na sa ganun, Lord, ikaw lamang ang may taas at mabigyan ng kaluwalhatian sa aming buhay. Lord, sa iyo lamang lahat ng papurit, pagsamba at parangal sa pangalan lamang po ng aming Panginoong Yesus. Tayo magsabi ng Amen. Amen. Yes. Praise the Lord. Sige po, buksan natin yung ating Bible sa John chapter 10 verses 34 to 42. At napakabuti ng Diyos at tayo po'y talagang umuusad sa ating pag-aaral sa Book of John. Ano po? Sige po, babasahin ko po ito yung unang dalawa and then kayo po yung second na pangalawang verses. And sa last part po, last verses po, tayo ay sabay-sabay. So babasahin ko na po. Verse 34, Jesus answered them, "Is it not written in your law, I said, you are gods? If he called them gods, to whom the word of God came, and the scripture cannot be broken." Kayo po? Do you say of him whom the Father consecrated and sent into the world, you are blaspheming, because I said, I am the Son of God? If I am not doing the works of my Father, then do not believe me. But if I do them, even though you do not believe me, believe the works, that you may know and understand that the Father is in me, and I am in the Father. Again, they sought to arrest him, but he escaped from their hands. Kayo po? He went away again across the Jordan to the place where John had been baptizing at first, and there he remained. And many came to him, and they said, John did no sign, but everything that John said about this man was true. And verse And 4, verse 42 po, sabay-sabay tayo. And many believed in him there. Okay. Blessed be the reading of God's Word at maaari na po nating tayong maupo at ihanda po ang ating sarili as we listen to the preaching of the Word. Magandang maga po sa bawat isa. Ang Panginoong Yesus po, meron po siyang pag-aangkin na sinasabi niya na siya ang anak ng Diyos. At ito po ay diretsuhan niyang ipinauunawa sa mga kausap niya. At dito po sa pagpapatuloy natin sa Kabanatang 10, 34 hanggang 42, ay makikita po natin na nais ipaunawa ng Panginoon ang kanyang kalagayan o identity as the Son of God. No, pag sinabing Son of God, sa atin po kasi pag sinabing Son of God, pag sinabing Son, parang anak na may magulang na nag-anak sa kanya. No po? Sa mga Hudyo, hindi po ganon. Dahil alam naman nilang hindi nanganganak ang Diyos. No? At isa lang ang Diyos. Kaya ang Panginoong Yesus, nung sinabi niyang He is the Son of God, ito po ay pagbibigay ng katotohanan na siya ay Diyos. Ang hindi matanggap ng mga Hudyo, may isang Diyos, yun yung Ama sa langit, at etong kaharap nila, si Jesus, Diyos din. Isa lang ang Diyos. So kung Diyos si Yahweh, siya lang ang tunay na Diyos, si Jesus, sinasabi niyang Diyos siya, teka lang, sino to? No? Kaya ang hirap nilang i-reconcile. Pero sa mga pagkakataong ito, ang ating Panginoong Yesus, ini-introduce niya yung isang katotohanan na merong isang Diyos, pero nasa tatlong persona. At siya
ay isa sa mga persona ng Diyos. At unawain po natin yung katotohanan na yan na ipinapahayag ng ating Panginoon. So as an overview, makikita po natin, dinidepensahan ng Panginoon yung kanyang claim bilang anak ng Diyos. No? So dito makikita natin yung justification of Jesus' claim as the Son of God. Yan po yung makikita natin simula verse 34 hanggang verse 38, no? Yung unang mga pananalita. And then dahil sinasabi yan ng Panginoon, ipinapaintinding ng Panginoon yan, makikita natin ano ang mga naging tugon ng mga tao na nakasaksi ng pag-aangkin ng Panginoon na siya ang anak ng Diyos. So makikita natin dyan yung development sa verses 38 hanggang verse 42. So magandang maunawaan po natin to mga kapatid sapagkat sa mga kasalukuyan po, marami pong hindi nila kilala si Jesus bilang Diyos. Kaya napakadali sa kanila na si Jesus ay ipantay sa mga religious icons, mga relihiyon na ginawa ng tao. At sinasabi nila na kapantay lang ni Jesus yung mga sa Buddhism ay si Gautama Buddha. Sa mga Muslim, ang tingin nila kay etong si Muhammad ay kinikilala nilang kapantay din ni Jesus bilang propeta. At marami pa pong mga relihiyon na kung saan nag-i-introduce sila ng leader nila at si Jesus ipinapantay doon. Ganun ba talaga si Jesus? So sa pag-aaral po natin ngayon, nawa bigyang linaw ng Panginoon sa ating kamalayan ang katotohanan na si Jesus, hindi lang siya tao, but He is the Son of God. No? So dito, dinipensahan ng Panginoon yung kanyang kalagayan na yon. At ano ang naging resulta? No? Yung development. So tingnan po natin yung una, no? Yung pagdidepensa ng Panginoon. Sa pagdidepensa ng Panginoon, unang ginamit niya, makikita natin, He uses the Scripture, no, the Word of God, at ito ay assertion, no, pinipilit niya yung katotohanan na yan. Kasi kung titingnan po natin sa pag-aaral po natin dito sa John chapter 10, bago po ang talatang pag-aaralan natin, sabi ng Panginoon sa verse 30, ako at ang Ama ay iisa. So, isang Diyos. Pero si Jesus, kiniklaim niya, siya'y Diyos. At sinasabi niya, ako at ang Ama ay iisa. Kaya nga yung mga Hudyo na kausap ni Jesus, sabing ganun, ikaw na isang tao lamang ay nagpapakilalang Diyos. Hindi ma-reconcile sa isip nila, tao ka lang ba't sinasabi mong Diyos ka? Nahihirapan silang tanggapin yon. Pero dito po sa chapter 10, ito yung mga narinig nilang sinabi ng Panginoon. Sa verse 17, sabi ni Jesus, inaalay ko ang aking buhay upang muli ko itong kunin. Kung tao lang si Jesus, pwede ba yon? Hindi siya mamamatay kung hindi niya gusto. At kung sakaling mamatay siya, pwede niyang buhayin yung sarili niya. Paano mangyayari yun? Kung tao lang si Jesus, kaya ba niyang gawin yun? Kaya ba niyang ibalik sa buhay yung sarili niya? Pero yun ang sinasabi ni Jesus dito sa mga talatang ito. Inaalay ko ang aking buhay upang muli ko itong kunin. And then sa talatang 28, ito yung sabi ni Jesus, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailan may hindi sila mamamatay. Dito naman, sinasabi ni Jesus, may kakayanan siyang magbigay ng buhay sa kanyang mga tupa. Kung tao lang siya, sinong pwede magbigay ng buhay sa iyo? Sinong pwede mag-extend ng buhay? Maski na yung pinakamahusay na doktor,
dumadating sila sa pagkakataon na sinasabi nila, hindi na pwedeng dagdagan ang buhay niyan. Pero si Jesus, ang angkin niya, kaya niya magbigay ng buhay. At hindi lang pansamantala, kundi buhay na walang hanggan. Kaya, ano tong sinasabi nitong lalaki na to? No, kung kayo po yung mga Hudyo nakaharap ni Jesus. And then sa verse 29, ito yung sabi ni Jesus, ang aking Ama ay higit na dakila. Itong pananalitang ito, may pag-aangkin ang Panginoong Yesus na siya ay ang natatangi, ang bukod tangi. Sa ibang translation nga, yung John 3:16, bugtong na anak ng Diyos. So dito yung claim ni Jesus na siya at ang Ama ay iisa, ito yung nililiwanag ng Panginoon. Sa mga Hudyo po, napakahirap nilang tanggapin yung katotohanan na yan. Kaya naman ang Panginoong Yesus, dinidepensahan niya yung sarili niya. At sinabi niya na yung paggamit ng salita na siya ay Diyos, hindi ito, kumbaga, meron ding ginamitan ng pagtawag na Diyos. Maski yung mga tao. Tignan nyo. Sabi ganun sa verse 34, Jesus answered them, is it not written in your law? I said, you are God's. So may bahagi ng kasulatan at ito'y galing sa salita ng Diyos na naisulat na tinawag ang tao na Diyos. Yan po yung makikita natin sa aklat ng mga awit. Sa Salmo 82, 6 hanggang 7. Sabi pong ganon, sinabi ko na sa inyo na kayo ay mga Diyos, mga anak ng kataas-taasang Diyos. Ngunit gaya ng ibang mga namumuno ay babagsak kayo. At gaya ng ibang tao ay mamamatay din kayo. So dito yung tao tinawag na Diyos. At itong mga taong ito, sila yung namumuno sa Israel. Kasi nga po, ang Diyos sa lumang tipan, sa lumang tipan po yung tinutukoy na pangyayari dito, ang Diyos ay nakikisalamuha, nakikipag-usap sa mga tao sa pamamagitan ng mga tao din na pinipili ng Diyos. At ito po yung mga judges, yung mga hari, yung mga priests, yung mga prophet, ang category nila ay tinatawag din silang tila baga Diyos. Pero small letter D, yung pagiging Diyos nila. At alam niyo po ba, maski si Satanas tinawag na Diyos ng sanlibutan ito. At dito po sa mga talatang ito, ang mga Israelita po ay itinuring na anak ng kataas-taasang Diyos. At ang mga namumuno sa kanila na pinili ng Diyos bilang kanyang representative, may category sila na pagtawag na bilang Diyos. Pero kung mapapansin niyo po dito, itong mga taong ito na tinatawag na Diyos, suwail sa Panginoon. Matigas din ang ulo. Kaya dito, sinasabi ng Panginoon na ito'y nakasulat sa banal na kasulatan. Ito'y nakasulat sa batas na ibinigay ng Diyos sa inyo na ang tao pwedeng tawaging Diyos. At ito yung argumento ng ating Panginoong Jesus. Sabi sa verse 35, if He called them gods, to whom the word of God came. Kasi nga po, itong mga pinunong ito ginagamit upang ang salita ng Diyos maipahayag sa kanila. At ito pong pagtawag na to bilang Diyos, ito po'y bahagi ng kasulatan. Kaya sabi, and Scripture cannot be broken. Isa pong paraan upang hindi tayo maligaw sa mga katotohanan na pinapahayag ng Diyos, kailangan po nating makita yung tamang pagkaunawa sa nakasulat na salita ng Diyos.
At sa panahon ng mga Hudyo na kausap ni Jesus, ang available na Bible sa kanila ay ang lumang tipan. At dito po sinasabi ng ating Panginoong Yesus para depensahan yung sinasabi niyang siya ay Diyos, sabi niya, yung scripture. No? Yung scripture, sinabi ng isang mere man, pwedeng tawaging Diyos. At si Jesus, sabi niya, ginagamit ko yung titulo na yan kasi may nakasulat. At si Jesus, isang attitude niya, no? Ganito ang kanyang pagtingin o pagrespeto sa nakasulat. Sabi sa Mateo 5:17-18, naparito ako upang isakatuparan ang mga ito. No, itinutukoy niya yung scripture. No, sabi pa niya, sapagkat tinitiyak ko sa inyo, lumipas man ang langit at ang lupa, ni isang munting titik o isang kudlit ng kautusan ay hindi lilipas hanggang sa maisakatuparan ang lahat ng mga bagay. So, dito makikita natin na ganito ang katangian ng nakasulat. So, sabi, pwedeng mawala yung langit at lupa, pero yung sinabi sa salita ng Diyos, matutupad yun. At ito po ang napakagandang bagay na meron tayo ngayon. Meron tayong Bible na lahat ng naisulat dyan, totoo. Lahat ng mga propesiya, nangyayari. At patuloy na mangyayari po yan. At lahat ng mga pangako dyan, tinutupad ng Diyos. Kasi yun po ang katangian ng scripture na meron tayo. Sapagkat ito ay, sabing ganon sa aklat ng 2 Timoteo 3:16. Gamitin ko po yung Filipino Standard Version dun sa unang pananalita. Ang lahat ng mga kasulatan ay ihininga ng Diyos. Subukan nyo nga pong huminga. Pag nagsasalita po kayo, di ba lumalabas yung hangin? At dito po yung sinasabi na yung naisulat, ihininga ng Diyos. So, mismong galing sa Diyos, itong mga pananalitang ito, sa pneumatukos, galing ito sa hininga ng Diyos. Direktang galing ito sa bibig ng Diyos. At dahil sa ganong kalagayan, sabi sa Magandang Balita Translation, at kapakipakinabang saan? Sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. So kung mayroong argumento, kung mayroong pagtatalo, para ito ay maitama, gamitin natin yung scripture. Kung may maling pamumuhay, maling pananaw, gamitin natin ang scripture para sawayin siya. Kung mayroong baluktot na pagkaunawa, again, babalik tayo sa nakasulat. At dito po, kung gusto nating mamuhay ng kalugod-lugod sa Diyos, sa pagsasanay, sa kabanalan, again, hindi utos ng tao ang susundin natin. Ang relihiyon na ginawa ng tao, marami silang do's and don'ts. Pero pansinin nyo, marami silang inuutos na hindi naman sinabi ng Diyos. Kaya gaano man katanggap-tanggap sa harap ng tao yung ginagawa mo bilang pagsunod sa relihiyon na ginawa ng tao, kung hindi naman yan inutos ng Diyos, hindi rin nalulugod ang Panginoon. Kaya nga sa pagsasanay sa kabanalan, ang pagbatayan natin ay ang nakasulat. Kaya po dito sa church, nag-iingat tayo. Ano ba yung mga ginagawa natin? Ano ba yung mga practice natin? Yan ba ay may malinaw
na utos mula sa Panginoon? Yung bang mga pangako na pinangahawakan natin, may malinaw bang ipinangako ang Diyos tungkol dyan? So ang batayan ng lahat ng katotohanan ay ang nakasulat at sabi dito ng ating Panginoon, and the scripture cannot be broken. Ganon katibay ang nakasulat. Kung mauunawaan natin ng tama yung nakasulat, meron tayong matibay na panghahawakan. Amen? May nagsabi, ipa-iba-iba naman ang paliwanag sa Biblia. Nagtatalo-talo pa nga. Sa totoo lang, bakit nagkakaiba-iba yung paliwanag sa nakasulat? Kasi nga po, may mga pagkakataon na yung nagpapaliwanag, hindi tama ang paraan niya ng pag-unawa. Yung iba naman, ginagamit ang Biblia para sa pansariling interes. No, pinagkakakitaan. Kaya mag-ingat tayo. May gumagamit ng Bible, pero hindi tama ang paraan ng pag-unawa. Kaya naman, dahil sa ganong kalagayan, naliligaw ang marami. Nasisira ang paniniwala sa Diyos. Pero kung mauunawaan natin ng tama ang banal na kasulatan, meron tayong matibay na panghahawakan. At ito ang sinasabi ng ating Panginoong Yesus. Of course, ito ang tamang pagkaunawa ay mangyayari lang kung ikaw ay born again, okay? At nandoon yung kilos ng banal na spirito. Okay? So, ganun po nangyayari yun. At dito po sa pagkakataong ito, naninindigan ang Panginoon na yung claim niya bilang Diyos, hindi ito labag sa nakasulat. Ngayon, paano pa pinatunayan ng Panginoon? Tinuloy niya yung argumento para panindigan na siya ang anak ng Diyos. Dito naman ang pinapaunawa ng Panginoong Yesus na yung claim niya bilang anak ng Diyos ay kalooban ng Diyos mismo. Sabi po sa verse 36, do you say of him whom the Father consecrated and sent into the world? Dito sinasabi ni Jesus yung katangian niya na siya ay consecrated at sinugo ng Ama. Sa aklat ng mga awit, dalawa. Sabi pong ganon, mga hari ng lupa'y nagkasundo at sama-samang lumalaban. So may rebellion. Yung mga hari, mga pinuno sa mundong ito. Hinahamon si Yahweh at ang kanyang hinirang. So makikita po natin yung isang pangyayari na kung saan dahil nga sa katigasan ng puso ng mga tao, nagre-rebelde sila sa Diyos. At dito po ipinapakita na ang pagre-rebelde nila ay ginagawa din nila dun sa hinirang ng Diyos. At si Jesus, inaangkin niya na siya ang hinirang. Pag sinabi po nating Messiah, Christ, ibig pong sabihin niyan, the anointed one. No, hinirang. At dito po, pinapaunawa sa atin sa mga talatang ito, mayroong anointed one. At si Jesus, sabi niya, ako'y hinirang. Sa aklat ng Juan 17:3, ito si Jesus ang nagsasalita. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at si Jesucristo na iyong sinugo. Ano daw po ang buhay na walang hanggan? Ang tao po na pinagkalooban ng buhay na walang hanggan, may pagkilala siya sa isang tunay na Diyos. No? Kasi pag sinabing tunay na Diyos, ibig sabihin, mayroong hindi tunay. No? Mayroong mga false gods. Pero ang buhay na walang hanggan, nilalagay ang isang tao sa kalagayan na makilala niya yung tunay na Diyos at
si Jesucristo bilang sinugo. Ganyan po ba ang kalagayan nyo ngayon? Nagpapakilala ba ang Panginoon sa atin? Yung bang kumbinsido ka, bilib na bilib ka, ang tunay na Diyos, yung sinasamba namin sa Gospel Coalition Church. Niniwala ba kayo doon? At si Jesucristo, yun yung sinugo niya. At dito si Jesus, yun ang sinasabi niya, consecrated and sent into the world by the Father. Pero ano sabi ng mga Hudyo? You are blaspheming. Winawasak mo pag sinasabi kasing blasphemy, niyuyurakan mo. Binabababo yung level ng Diyos. Blasphemy. Paninirang puri yan sa Diyos. Yun ang sinasabi ng mga Hudyo. Tuloy pa natin. Ano sabi ni Jesus? Because I said I am the Son of God. Malinaw sa mga Hudyo yung claim ni Jesus. He is the Son of God. Pero alam niyo po ba na ang claim na Son of God, hindi lang naman sa bibig ni Jesus narinig yan eh. Sa aklat ng Juan 1:49, sumagot si Nathanael sa kanya, Rabbi, ikaw ang anak ng Diyos, ikaw ang hari ng Israel. Sa aklat ng Juan 20:31, ngunit ang mga ito ay isinulat, ito yung intensyon ni Apostle John sa Book of John. Ngunit ang mga ito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos. At sa pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. At maging si Apostol Pablo, nung na-born again, nung siya ay nangangawal, ito po yung salitang lumalabas sa kanya sa aklat ng mga gawa 20. Agad niyang ipinangaral sa mga sinagoga si Jesus na sinasabing siya ang anak ng Diyos. So yung pagiging anak ng Diyos, ito po ay realization ng mga taong sumasamba sa totoong Diyos. At may mga talata po na hindi ko lang po binanggit, maski demonyo ng mga pinapalayas ng Panginoon. Sila'y nagde-declare si Jesus ay anak ng Diyos. No, kaya nga yung pagiging anak ng Diyos na kiniklaim ni Jesus, hindi lang naman siya yung nagsasabi niyan eh. Ngunit tuwirang sinasabi niya na siya ay anak ng Diyos. O sa pananaw natin, o sa kamalayan natin, sinasabi ni Jesus na siya ay Diyos. Ganun po yun. At ito'y claim na mayroong ikalawang persona ang Diyos. Ngayon, paano pa dinipensahan ng Panginoon yan? Meron siyang attestation. No? At dito, anak ako ng Diyos, dahil mayroong ginagawa ang Ama. The works of God. Kaya nga sabi niya sa verse 37, if I am not doing the works of my Father, then do not believe me. Yun ang sabi niya sa mga Hudyo. Kung ako lang, okay, maniwala. Pero kung titignan niyo yung mga ginagawa ko, pinapatunayan ng Diyos na ako'y anak niya. So, hindi lang dahil gumawa ng himala ang Lord, kaya siya sinasabing anak ng Diyos. Hindi po yun. Kundi dahil anak siya ng Diyos, gumagawa ang Diyos sa pamamagitan niya. Aklat ng Mateo 24, 4 at 5, nagbigay ng babala ang Panginoong Yesus sa mga kausap niya. Lalo na yung panahon bago siya bumalik. No? Sabi niya gano'n, sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo, huwag kayong
palilinlang kaninuman, sapagkat maraming darating na gagamit ng aking pangalan, na magsasabing sila ang Kristo. At marami silang maililigaw. Sa aklat ng 2 Tesalonica, 2:9-10. Ito po nangyayari maging sa panahon natin ngayon. Ito po yung mangyayari na kung saan sa panahon nila, pwedeng dumating. Pero hindi po dumating sa panahon nila. Kaninong panahon kaya dadating to? Kalabitin mo ngayon kasama, katabi mo ngayon. Ito yung baka sa panahon natin. At ito po yung paalala. Ihahayag ang taong masama na taglay ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng nakalilinlang na himala, kababalaghan at kamanghamanghang bagay. Gagamitin niya ang lahat ng uri ng pandalaya sa mga taong mapapahamak. Ito po yung lowless one. At sa iba pong pag-unawa, ito po yung the Antichrist. Maraming Antichrist, no? Maraming laban kay Kristo. Maraming nagpapanggap na Kristo. Pero may panahon na darating itong the Antichrist. Kasi itong the Antichrist na to, taglay niya yung paggawa ng mga kababalaghan, himala. At marami siyang malilinlang. At dahil dito, dahil sa pandalaya niya, ano sabi? May mga taong mapapahamak. Bakit sila mapapahamak? Sabi po sa sumunod na salita, mapapahamak sila dahil ayaw nilang pahalagahan ang katotohanang makapagliligtas sana sa kanila. Malinaw dito, mapapahamak. So, meron talagang masasawi. Meron talagang malilinlang tungo sa kapahamakan. At nawa, wag mangyari yan sa atin. Kasi pwede namang hindi ka mapahamak. Itong mga taong to napahamak, bakit? Dahil ayaw nilang pahalagahan ang katotohanang makapagliligtas sana sa kanila. Anong dahilan? Ba't sila napahamak? Kasi yung katotohanan. Hayag naman yung katotohanan. Narito ang salita ng Diyos. Hayag naman yung katotohanan eh. Kaya lang anong ginawa nila? Hindi nila pinahalagahan. Hello? Alam niyo, marami nagsasabi, naniniwala naman ako sa Diyos. Pero ayaw lumago sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kailangan po tayong lumago sa katotohanan. Kaya po, kung attendee tayo at hindi tayo lumalago sa katotohanan, ikapapahamak mo yan. Hindi ba ang bagyo? Kung napakalakas ng bagyo, kailan ka maghahanda? Pag nandyan na ba yung bagyo? Di ba naghahanda ka bago dumating yung bagyo? No, hindi yung nandyan na yung bagyo, tsaka mo itatali yung bahay mo, tsaka mo, wala na. Bago dumating ang bagyo, dapat naghahanda ka. Ganon din, kung ayaw mo mapahamak, maghanda ka na ngayon. At paano yung paghahanda? Huwag nating baliwalain yung mga katotohanan na pinahayag ng Diyos. Kaya ako nalulungkot ako dun sa mga kasama natin, walang panahon sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ayaw mong magpaalaga. Tayo po may dinisenyo tayong paraan para may mga laga sa atin, magturo ng banal na kasulatan. No, kaya may mga Bible study tayo, may discipleship, yung prayer meeting natin, may pag-aaral ng Word of God. Kasi yaan po ay paghahanda.
Sabihin nyo nga po, paghahanda. Hindi tayo perfect. Nagkakamali tayo, nagkakasala tayo, marami pa tayong immaturities. Pero hindi porke mahina ka, wala kang gagawin. Kailangan nating maghanda. At ito'y sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa katotohanan. Bakit? Sabi, ito ang makapagliligtas sa atin. Pwede namang hindi mapahamak pwedeng maligtas. Pero paano yon? Paano ka maliligtas? Pahalagahan ang katotohanan. Itong mga taong to, na binabanggit sa talata, napahamak sila, nadaya sila, sumunod sila sa taong masama. Hindi nila alam, taong masama pala yon. Tandaan niyo po, pag sinabing masama, ito po yung taong kumukontra sa plano at kalooban ng Diyos. Masama, hindi dahil nananakit siya. Pwede itong gumagawa ng kabutihan. Pero yung kabutihan niya, inilalayo ka sa tunay na Diyos. Hello? Nakukuha po ba niyo yun? Mabait siya, matulungin, mapagkawang gawa. Pero inilalayo ka sa Diyos. Kasi nga po, maski si Satanas, kaya niyang mag-anyo na anghel ng kaliwanagan. Kung hindi ka lumalago sa katotohanan, madadaya ka niya. Naalala ko po yung isang illustration. Yun pong mga nasa Bangko Sentral, so yung mga teller doon. May nagtanong, paano mo nalalaman kung fake yung pera? Sabi nung teller sa Bangko Sentral, pag hinawakan ko, alam ko na. Paano mo ginawa yun? Tanong pa nung ano. Alam niya, sabing gano'n ng teller, palagi kong hawak yung totoong pera. Kaya pagka hindi totoo yung perang nahawakan ko, alam ko agad. Ganon din po. Para hindi ka malinlang, dapat alam mo yung katotohanan. And the moment na may mali, mayroong panlilinlang, madedetect mo yun. Kaya nga po dito sabi ni Jesus, kung hindi ako totoo, ang hamon niya sa mga tao, do not believe me. Okay? If I am not doing the works of my Father, then do not believe me. But if I do them, even though you do not believe me, kasi si Jesus kita tao No, tingin nila kay Jesus, tao lang So sabi ni Jesus, kung ayaw niyo pala sa akin, believe the works. So ano ba yung nagagawa ni Jesus? Sabi sa aklat ng Juan 5:36. So si Jesus ay nakikipag-dialogue, nakikipag-usap sa mga Hudyo. Na marahil ito rin yung kausap ni Jesus dito sa John chapter 10. Sabi ni Jesus, ngunit ako mismo ay may patotoo na higit kaysa patotoo ni Juan, yung propeta. Sapagkat ang mga gawaing ibinigay sa akin ng Ama, na siya namang ginagawa ko, ay nagpapatunay na ako ay sinugo ng Diyos. Sa aklat ng mga gawa, 2:22, ganito nakita ng mga mananampalataya yung ginagawa ng ating Panginoong Hesus. Si Jesus na taga Nazaret ay pinatunayan sa inyo ng Diyos na sa pamamagitan ng mga himala, mga kababalaghan at mga tandang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. So pinatunayan ng Diyos si Jesus.
Kayo po ba, sinong nagpapatunay na ikaw nga ay ikaw? Di ba yung nanay mo? Di ba yung tatay mo? Ganyan din si Jesus. Hindi niya hinayaan na yung mga tao hindi makilala yung anak niya. Kaya naman para ipakilala yung anak niya, pinatunayan niya yon sa pamamagitan ng kanyang mga ginagawa. So, ganun ang paninindigan ng Panginoong Yesus na siya yung anak ng Diyos kasi makikita sa mga nagagawa niya. So, dahil siya anak ng Diyos, nagagawa niya yung ipinagagawa ng Ama. So, ito yung works of God. So, ito po yung ilang mga paraan ng Panginoon upang depensahan yung kanyang claim na siya ay anak ng Diyos. Ngayon, anong dinidepensahan niya ng Panginoon, kita natin yung takbo ng mga pangyayari. Itong development. Ba't ba ginawa ito ng Panginoon? Ba't ba dinidepensahan niya yung sarili niya? Ba't ba pinapaliwanag niya ba ang mga bagay tungkol sa kanyang sarili? No, sabi niya gano'n, believe me, believe the works. No, ini-insist ni Jesus yan eh. Alam niyo po, nung pinagbubulay-bulayan ko to, nakita ko yung biyaya ng Panginoong Jesus. Na maski na matigas ang ulo nitong mga Hudyo na kausap niya, nagbibigay pa rin siya ng pagkakataon upang itong mga taong ito maliwanagan sa katotohanan. Upang sila'y sumampalataya. Sa aklat ng Hebreo 3:12, dito po sa church, no, ang tinutukoy po dito, yung church. Sa church po kasi, hindi po dumadalo sila, sumasampalataya na sa Panginoon. Kaya ito yung babala sa talatang ito. Mga kapatid, mag-ingat kayo. Baka mayroon sa inyo na magkaroon ng pusong masama at walang pananampalataya na ito'y naglalayo sa buhay na Diyos. So, kung marumi ang puso mo, definitely, ayaw mong manampalataya. At dahil sa ayaw mong manampalataya, hindi mo makilala ang Diyos. Yun po yung nangyayari. Sa verse 15, ito po yung sabi nung sumulat ng Hebreo. Gaya ng sinasabi, sa araw na ito, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso. So, kung nagsasalita ang Diyos, huwag ka na magmatigas. Meron tayong responsibilidad na piliin natin na huwag magmatigas. Kaya nga po sa chapter 4 verse 1, mag-ingat tayo at baka mayroon sa inyo na hindi makapasok doon. Ang tinutukoy yung kapahingahan na sa Diyos lang matatagpuan. So ito'y babala. Mag-ingat tayo. At dito po yung mga kausap ng Panginoon, mga Hudyo na hindi rin maayos ang kanilang kalooban, but still, ang layunin ng Panginoon, ang kanyang aim, that they may believe. Bakit? Kasi pag sumampalataya sila, tingnan niyo yung mangyayari, that you may know and understand. Sa John chapter 1 verse 50, tingnan niyo po. Sinabi ni Jesus sa kanya, naniniwala ka ba dahil sinabi ko sa iyo na nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Mga dakilang bagay na higit pa sa mga ito ang makikita mo. Sa aklat ng Juan 11:4.
Sinabi sa kanya ni Jesus, kung ikaw ay sasampalataya, makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Kita natin dito, pag ikaw ay sumampalataya, mas makikilala mo kung sino ang Diyos. So yung pagsampalataya, umpisa pa lang yan. Pero the moment you believe, papasok sa kaunawaan mo yung mga katotohanan tungkol sa Diyos. Pero kung magiging sarado ang puso mo, hindi ako magtataka bakit nagtatampo ka kay Lord. Kung sarado ang puso mo dahil nagmamatigas ka, hindi ako magtataka na nag-struggle ka ngayon sa buhay at sa struggle mong yan, feeling mo, nag-iisa ka. Kasi ayaw mo sumampalataya. Pero ano sinasabi? The moment you believe, you will come to an understanding of who God is. Doon mabubuksan ang kamalayan mo patungkol sa Diyos at patungkol sa mga katotohanan tungkol sa Kanya. Kaya nga po, hindi ka pwedeng mag-pretend na ikaw sumasampalataya kay Lord. Kasi kung nagkukunwari ka lang na sumasampalataya, dahil kunyari lang yan, hindi magpapakilala si Lord sa'yo. Kaya nga po, yung totoong sumasampalataya kay Lord, pansin niyo po ba yun? Unti-unti nabubuksan yung kamalayan mo. Ay, ito pala ang Diyos. Yes, may struggle ka, nahihirapan ka. Dumadanas din ako niyan. Pero sa kabila ng mga pangyayari na yan, nakikita ko yung galaw ng Diyos na hindi niya ako iniiwan, hindi niya ako pinababayaan. Bakit? Kasi you believe. At ito yung gusto ng Panginoong Yesus sa mga kausap niya. That they may believe, that you may know and understand that the Father is in me and I am in the Father. Ito yung level ng kamalayan na gusto niyang marating ng mga Hudyo. Kasi pwedeng kilala mo si Jesus na great teacher, miracle worker, promise keeper. May kantang ganyan eh. Pwedeng kilala mo pero nakakanasan mo ba? Naunawaan mo ba yon? By experience? Minsan nalilimitahan tayo sa mga kaunawaan na yon. Bakit? Kasi nga, yung pananampalataya natin, yung puso natin. Pero the moment you believe, dadating ka sa level ng pagkaunawa na ito. Take note sa mga Hudyo, ang hirap nilang tanggapin yung katotohanan na si Jesus ay Diyos. Kasi para sa kanila, yung Ama sa langit, siya lang ang Diyos. Kaya nga po, yan yung struggle, maski nung mga unang disipulo ng Panginoon. Sa John chapter 14, 8-10, sinabi ni Felipe, disipulo na to, madalas nang kasama ni Jesus to. Panginoon, ipakita niyo po sa amin ang Ama. Sumagot si Jesus, ang nakakita sa akin ay nakakita na rin sa Ama. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay hindi nanggaling sa akin, kundi sa Amang nasa akin. Siya ang gumagawa ng mga bagay na ginagawa ko. Anong sinasabi dito ni Jesus? Pag nagsalita si Jesus, nagsasalita rin ng Diyos, Ama. Pag gumagawa si Jesus ng mga himala, gumagawa yung Ama nung oras na yon. Kasi siya at ang Ama ay isa. So, yung tanong, ipakita niyo po sa amin ang Ama. Sabi ni Jesus, hanggang ngayon ba? Nakita mo na ako eh. Ito po ang misteryo ng Trinidad. Isang Diyos, tatlong persona. Ang Ama, Diyos. Si Jesus, Diyos. Yung Holy Spirit, Diyos.
Pero pagka nagsalita si Jesus, nagsasalita na rin ang Ama. At kasama nga doon yung Holy Spirit. Pag gumawa si Jesus, gumagawa din yung Ama. Kaya nga po, pag sumamba tayo kay Jesus, sinasamba natin yung Ama, pati ang Holy Spirit. Kasi iisa sila. Amen? Pero, hindi sila, ang hirap, ano? May kanya-kanya silang distinction. Tulad nung sa bautismo, di po ba? Si Jesus, nandun sa tubig, and then, nung siya'y binautismuhan, bumaba ang Holy Spirit, no? Sa anyo ng kalapate, and then nagsalita ang Ama. So, hiwa-hiwalay din sila. Mahirap ba unawain? Mahirap. Pero yun ang totoo. One God in three person. Magkakahiwalay pa rin sila. Pero iisa sila. Bakit mahirap unawain? Para pong ganito yan. Sino po gumagamit ng cellphone? Walang nagtataas eh. Ito, yung umimbento ba ng cellphone, nasa loob ng cellphone? Yung umimbento ba ng computer, nasa loob ng computer? Nasaan yung umimbento? Di ba? Nasa labas. Outside. So the same thing is true. Sinong gumawa sa atin? Ang Diyos. At dahil siya yung gumawa sa atin, yes, nakisalamuha siya sa atin, pero He is outside of us. Kaya hindi natin maipaliwanag. Amen? Pero anong pinaalam sa atin? May isang Diyos sa tatlong persona. At dito po sa mga talatang ito, doon nag-i-struggle yung mga Hudyo. Pero mangyayari lang na maunawaan nila yung katotohanan na yon once they believe. Amen? Ganito po yan yung sitwasyon na yan. Halimbawa, may baby. Kinalga mo. Iniisip ba nung baby, kaya ako nito? Iniisip ba ng baby nung kinalga mo, gaano kaya kalakas yung kanyang strength? Gaano kaya kahusay ang kanyang Hindi na iniisip ng baby yun eh. Ang iniisip ng baby, ano iniisip niya? Bubuhatin ako, masarap. Hindi ba? Yun lang iniisip niya. Hindi niya naintindihan ng lahat ng bagay. Pag pinakain mo yung baby, ano iniisip niya? Healthy ba tong food na to? Hindi na iniisip yun eh. So, nanganga na lang yan. Bakit? Kasi yung baby, come to understand, tatay ko to, hindi ako pababayaan ito. Di ba yung tiwala? Maski hindi mo maipaliwanag lahat ng bagay, pero yung tiwala nandoon. May connection. Yun po yung faith. Amen? Yun yung bunga ng pagsampalataya natin. Nalalaman mo yung mga katotohanan maski walang rational. Ang koneksyon, kalooban. Sa amin po mag-asawa, may mga bagay na hindi ko kailangan ipaliwanag pag nagtatalo kami. Yakapin ko lang siya. Siyempre may kiss. Tatahimik na yun. Bakit? Kasi alam niya, okay, hindi mo maipaliwanag pero alam ko, mahal ako nito eh. Hello? Hindi ba yung connection? Amen? Ganon din po. Once you believe, you come to understand who Jesus really is. Amen? Yun po yun. At yun ang gusto ng ating Panginoong Yesus ng mga pagkakataon na to. Pero tingnan nyo, anong naging response nitong mga Hudyo? Sabi sa 39, again, they sought to arrest Him. Bakit ganito yung naging tugon nitong mga Hudyo?
sabi sa 2 Korinto 3:14 at 16, ngunit nakasara ang kanilang mga pag-iisip sapagkat sa pamamagitan lamang ni Kristo ito maaalis. Gayunman, kapag ang isang tao ay lumalapit sa Panginoon, naaalis ang talukbong na iyon. So bakit nakasara yung isip nila? Kasi ayaw nilang lumapit kay Jesus. Pero pag ang isang tao lumapit kay Jesus, yung talukbong, maaalis. Lapit ka kasi kay Jesus. Layo ka ng layo eh. Sa 2 Korinto 4:4, binulag ng Diyos ng sanlibutang ito ang pag-iisip, nino? Ng mga hindi sumasampalataya. Sino yung binulag? Dahil ayaw mo sumampalataya, si Satanas, binubulag ka lalo. Kita niyo po, sinong binulag? Yung ayaw sumampalataya. Kaya nga, hanggat nagmamatigas ka, ayaw mo talaga magpasakop completely, totally sa Panginoon. Katabi mo si Satanas, binubulag ka. Bakit? Ba't ginagawa ni Satan to? Upang hindi nila makita ang liwanag ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. So ang Diyos na hindi nakikita, nakikita ng isang nilalang na katulad natin the moment we come. The moment na lumapit tayo kay Jesus. Kaya ganun ang imbitasyon eh. Kaya lang itong mga kausap na Hudyo, imbis na sumampalataya, gusto nilang arestuhin, ikulong, dakpin ang Panginoon. Pero ano nangyari? But He escaped from their hands. Sa Juan 7:1, and then yung 30, ito yung kalagayan ng Panginoon. Pinagsisikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin. Sa verse 30, dahil dito, tinangka nilang dakpin siya. Subalit wala ni isa mang nangahas. Bakit? Sapagkat hindi pa dumating ang oras niya. So hindi pa oras. Pansin niyo po dito kung sino yung may control ng mga pangyayari. Hindi yung mga Hudyo. Gaano man sila nang gagalaiti, galit na galit sa Panginoon, hindi pa rin sila magtagumpay sa pagdakip. Bakit? Hindi pa oras. Si Job. Kilala niyo po si Job? Yung sinubok ng Panginoon, pinahintulutan ni Yahweh na galawin ang buhay ni Satanas. Ay, hindi magalaw ni Satanas yung buhay ng Panginoon. Hindi magalaw ni Satanas yung buhay ni Job. Kasi ito yung kalagayan. Nung una, no? Ito po yung sitwasyon. Si Satan na nagsasalita dito eh. Hindi ba't binakuran mo siya at ang kanyang sambahayan at ang lahat ng nasa kanya sa bawat dako? Anong ginawa ng Diyos kay Job? Binakuran ng Diyos. Nung nililigawan ko po yung asawa ko, binakuran ko eh. Para ako lang. Kasi feeling niya maganda siya eh. Alam niyo po ba, sa buhay ng mananampalataya, walang mangyayari sa atin na masama kung hindi papahintulutan ng Diyos. Kasi may bakod ka. Amen? Sabihin niyo nga sa katabi niyo, may bakod ka. Hello? Ganon sabi ni Satan, teka lang, may bakod kasi yan, kaya yan maayos ang buhay. Ano?
Pero dahil nga susubukin si Job, inalis ng Diyos yung bakod. Pero sabi ni Lord, huwag mo siya papatayin. No? May limitasyon pa rin siya. Kaya nga dito makikita natin, si Jesus hindi nahuli, hindi nadakip. Bagamat marami sila, bagamat nasa kanila yung otoridad, hindi sila nagtagumpay eh. Bakit? Hindi pa niya oras. So kung hindi mo pa oras, walang makakagalaw sa'yo. Amen? Kaya ka ingatan ng Panginoon, kaya kang panatilihin ng Panginoon. Kaya nga dito, tingnan nyo, ano nangyari? He went away again across the Jordan to the place where John had been baptizing at first. And there he remained. Dito po sa pagkakataong ito, halos 3 buwan. Pahinga si Jesus. Walang kaaway, walang conflict. Kasi makikita natin, muling dumating yung pangyayari na makaharap na naman niya yung mga Hudyo during the Passover feast. So 3 months po yun. Tahimik ang buhay ng Panginoon. Sa Isaiah 41 verse 10, ito po yung napakagandang pangako ng Panginoon. Huwag kang mangamba dahil ako ang Diyos mo, palalakasin kita at tutulungan. Iingatan kita sa pamamagitan ng aking kapangyarihan na siya ring makapagliligtas sa iyo. Sa aklat ng Roma 8:31, kung ang Diyos ang kakampi natin, sino ang laban sa atin? Sa aklat ng mga Hebreo 13:6, kaya't panatag nating masasabi, ang Panginoon ang tumutulong sa akin. Hindi ako matatakot. Anong magagawa sa akin ng tao? May umaaway ba sa'yo? May nagtatangka ba sa buhay mo? Wala silang magagawa kung ang Diyos ang kakampi mo. Amen? Kung ang Diyos ay para sa'yo, sino pang lalaban sa'yo? Si Marcos nga po, ang daming bodyguard eh. Nagdedelikado pa rin ang buhay. Tayo po ang bodyguard natin, si Lord. Yung may gawa ng langit at lupa. Hello? Nagpapanatili ng mundong ito. Kaya kung siya ang kasama mo, saan ka pa? Kaya dito si Jesus, there he remained. Ganda, no? At yan po ang kalagayan ng bawat sumampalataya sa Panginoon. Gaano man kagulo yung paligid natin, may tagapag-ingat tayo. Na palalakasin tayo, pananatilihin tayo. Amen? Yung pananatili ng Panginoon dun sa lugar na yun, ito po ay nagbukas ng kaunawaan sa mga tao na pinagministeryuhan ni John the Baptist. Sabi pong ganun sa verse 41, and many came to him, and they said, John did no sign. Si John the Baptist po, propeta. Ang mga propeta po sa lumang tipan, kilala na gumagawa ng mga himala. Pero ang kaibahan ni John the Baptist, hindi siya gumawa ng himala. Kaya nga po, hindi po walang himala, hindi na sa Diyos. Ano po? Si John the Baptist kasi, propeta siya, hinirang ng Diyos, pero walang himala. Yan po yung ipinaalam ng Panginoon nung kausap niya yung mga tao sa aklat ng Lucas 7:26, 28. Subalit ano nga ba ang sinadya ninyo upang makita? Isang propeta? Oo nga. Sinasabi ko sa inyo, siya'y higit pa sa isang propeta. Siya ang tinutukoy ng kasulatan, narito at ipinadadala ko ang aking sugo. Siya ang maghahanda
para sa iyo ng iyong daraanan. Sinasabi ko sa inyo, walang sino man sa mga taong isinilang ang higit na dakila kaysa kay Juan. Si John the Baptist po ay kinilala na pinakadakila hindi dahil gumagawa ng himala, kundi dahil siya ay matapat. Sabihin niyo po, faithful. At yung katapatan po, yaan ang gagantimpalaan ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Hindi yung dami ng ginawa mo para kay Lord. Kasi kung ang dami mo ang ginagawa, hindi ka naman matapat. Wala rin yun. Kaya nga po, ano ba yung meron ka? At inuutusan ka ni Lord. Sa pagsunod mo, may katapatan ba? Kasi pwedeng sumunod ka, magawa lang. May iraos lang. Di po ba? Si John the Baptist po hindi ganun. Alam niya yung utos ng Diyos. At nung sumunod siya, walang himala. Okay? Pero nung sumunod siya, may katapatan. At dun siya kinilala. At yung katapatan niyang yun, ito ang mayroong malaking contribution sa plano at kalooban ng Diyos. Kasi tingnan nyo, but everything that John said about this man was true. So may pinasabi ang Diyos, sinabi niya. Ganun lang si John the Baptist. Walang himala, kundi yung pinasasabi ng Panginoon, sinabi niya. Kaya nga siya pinahuli nung isang Herodes, pinakulong, pinapugutan ng ulo. Ganyan po yung naging buhay ni John the Baptist. Pero lahat ng sinabi niya tungkol sa Panginoon, nagkatotoo. Sa Mateo 3:11-12, ito po yung ilang mga sinabi niya. May isang darating na kasunod ko, mas makapangyarihan siya kaysa sa akin. Ni hindi ako karapat-dapat na maging alipin niya. So ganun ang respeto niya kay Jesus. Propeta yan ha. Pero ano sabi niya, hindi ako karapat-dapat na yung sandalyas niya, kalagan ko man ang... Ganun niya nakita yung... Kasi ang tingin niya kay Jesus, napakataas. At alam natin, si Jesus nga ay anak ng Diyos. Totoo yun. At ito pa sinabi ni John the Baptist, babautismuhan niya kayo sa banal na spirito at sa apoy. So yung Holy Spirit, yung ministry ng Holy Spirit, mangyayari yan, magaganap yan sa timing na ibibigay nitong sugo ni Jesus Christ. Sabi pa ni John the Baptist, tulad siya ng isang taong nagtatahip upang ihiwalay ang ipa sa butil. Hindi ko alam, meron pa bang ganun ngayon? Yung nagtatahip ka kasi may palay at saka sa panahon po namin, ganun eh. Dito, ganun ang trabaho ni Jesus. Ihihiwalay niya yung totoong sa Diyos at yung hindi totoong sa Panginoon. Masakit ang mga sasabihin niya sa mga taong hindi kikilala. Pero iingatan niya, poprotektahan niya yung mga taong ipinagkatiwala ng Ama sa Kanya. So ganun si Jesus, may distinction siya, may pagkilala siya. At sa huling araw, ito po, sabi pa ni John the Baptist, ilalagay niya ang mga butil sa bodega at ang ipa ay susunugin niya sa apoy na hindi mamamatay kailanman. This is judgment. Ito po yung impyerno. At ang magsasagawa nun ay ang anak ng Diyos. At isa pang very notable sa sinabi ni John the Baptist, itong nasa chapter 1 verse 29 ng Juan. Nang sumunod na araw, nakita ni Juan si Jesus na papalapit sa kanya.
At sinabi niya, narito ang kordero ng Diyos na siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kay John the Baptist din, unang napakinggan yung katotohanan na to. The Lamb. Jesus is the Lamb who takes away the sin of the world. So, lahat ng mga katotohanan na yan, hindi man nangyari sa panahon nung buhay si John the Baptist, kundi nangyari yan nung wala na si John the Baptist. Sabi ng mga tao, everything that John said about this man was true. At dahil doon, and many believe in him there. Mabunga ba yung ginawa ni John the Baptist na katapatan sa Panginoon? Yes. Nagbunga yon. Pero nagbunga yon nang hindi niya nakita. Kasi pinatay na si John the Baptist noong mga panahon na to. Pero yung ginawa niya para sa Panginoon, may nangyari. Ito'y naging bahagi ng ginagawa ng Panginoon. Kaya nga sa John chapter 4 verse 37, tulad ng Samaritana. Sabi ni Jesus dito, dahil dito totoo ang kasabihan, iba ang nagtanim at iba naman ang nagani. Sa 39, maraming taga-Samaria mula sa lungsod na iyon ang sumampalataya kay Jesus. Bakit? Dahil sa patotoong ito ng babae. Nagpatotoo siya eh. Nagsalita siya eh. Hindi siya naging tahimik sa katotohanan. At yung sinabi ng babae, nagbunga. Kaya nga dito sa event na to, yung mga Samaritano at marami pa ang sumampalataya dahil sa salita ni Jesus. Sinabi nila sa babae, sabi sa verse 42, sapagkat kami mismo ang nakarinig sa kanya. At tingnan nyo, anong kinumpisal nitong mga Samaritano? Nalalaman naming siya ang tagapagligtas ng sanlibutan. So, naintindihan nila yon. Hindi lang tagapagligtas ng Hudyo si Jesus, kundi tagapagligtas siya ng sanlibutan. Kasama ka dun. Amen. Tagapagligtas siya. Bakit kailangan ng tagapagligtas? Kasi may kapahamakan na tiyak na darating. Itong mga tao na pinuntahan ni Jesus, ito pong mga taong ito ay sumampalataya sa Panginoong Hesus. Kung yung mga Hudyo ayaw siyang kilalanin na anak ng Diyos, itong mga Hudyo na to, sa lugar kung saan nanatili ang Panginoon, they believe. Ikaw, sumasampalataya ka ba talaga kay Jesus bilang anak ng Diyos? Nawa po, buksan na natin ang ating kalooban. Amen. Hindi relihiyon, pero yung relasyon, ito po ang ginagawa ng Panginoon. Kaya nga po, in summary, yung defense, ito ay justification of claim ni Jesus as Son of God. Anong ginamit niya? Yung God's Word, God's will, and God's work. Dito po makikita natin, Jesus' divinity is by God's revelation for man's salvation. Paano natin malalaman na si Jesus ang anak ng Diyos? Kapahayagan ng Diyos po yun. Ba't pinahayag o bakit ipinaalam na si Jesus ay anak ng Diyos? Para maligtas tayo. Yun ang intensyon ng Diyos. Maligtas tayo. Kaya nga po dito sa development, yung conclusion ng claim ni Jesus as Son of God,
Yung hindi sumampalataya, gusto siya arestuhin. Pero si John the Baptist na propeta, nagkaroon ng affirmation. Siya ang sugo ng Diyos. Siya ang anak ng Diyos. Kaya naman dun sa mga nakarinig na sumampalataya, tinanggap nila kung sino ang Panginoon. At dahil dito, Jesus' divinity is for man's recognition to be saved. The moment na kilalanin natin si Jesus kung sino talaga siya, yung kaligtasan, mararanasan mo. Amen. Kaya nga po, as an application, let us use the scripture to know God's will, to understand His work. Hindi pwedeng lumayo tayo sa nakasulat. Sinasabi mong interesado ka sa Diyos, hindi ka naman nagbabasa ng salita ng Diyos. Hindi ka naman nag-aaral ng salita. Teka lang, hindi ata tama yun. Kasi for us to understand, for us to know yung kalooban ng Diyos at maunawaan yung kilos ng Diyos, kailangan tayong bumalik sa nakasulat. Amen? Dahil totoo yung nakasulat, mararanasan mo ito. Kilos kasi ng Diyos ang mga bagay na to. Kaya nga, let us be an instrument of defending our Christian faith to those who doubt. Maraming nagdududa tungkol kay Jesus. Ikaw na nakarinig ng pag-aaral na to, pwede ka maging instrumento. Tulad ni Jesus, no, pinaliwanag niya yung sarili niya. At ngayon, ikaw ang pwedeng gamitin ni Lord para magpaliwanag naman sa kanila. Sa development, let us believe in the Lord Jesus Christ that we may know and understand God. Hindi natin makikilala ang Diyos kung hindi natin makikilala si Jesus. Parang ganito po yung analogy niyan. Yung Pacific Ocean, yung tubig sa Pacific Ocean, pwede ba ipasok sa timba? Di ba hindi? Ano mangyayari sa tubig sa Pacific Ocean pag nilagay sa timba? Ganon din po ang Diyos. Napakalawak niya. Yung isip natin, kasing laki lang ng timba. Kaya nga po, anong ginawa ng Diyos? Dahil sa awa at biyaya niya, siya ay naging timba. Ay, hindi. Siya ay naging tao. Amen? Kaya yung mga bagay na malalaman natin tungkol kay Jesus, totoo lahat yan tungkol sa Diyos. Amen? Kaya nga, kung gusto mong makilala ang Diyos sa abot ng kamalayan mo, kilalanin mo si Jesus. Kasi siya ang Diyos na naging tao. Of course, nung naging tao siya, hindi nawala yung pagiging Diyos niya. 100% Diyos siya. But 100% tao din siya. Ang hirap na naman intindihin yan. No? 100 tsaka 100%. Kasi yun ang unique identity ng ikalawang persona. He is both God and man at the same time. 100% God, 100% man. Kasi unique siya. Hindi siya katulad natin. Amen? At yun ang totoo. Kaya po, when we come to Jesus, doon lang natin makikilala kung sino ang Diyos. Let us believe in Jesus as the Son of God who took away sin and gave the Holy Spirit. Walang pwedeng mag-alis ng kasalanan. Kung tao lang si Jesus, hindi niya pwede gawin yan. Hindi niya pwedeng utusan yung Holy Spirit. Pero dahil nga siya ay Son of God, He is God, ginawa niya yan. Nagawa niya yan. Amen? Believe that. And as you believe, as we believe, as I believe, dun magpapasimula yung
marami pang kaunawaan tungkol sa totoong Diyos. Amen? Kaya wag na magmatigas ng puso. Kaya nga sa challenge, share a view from unbelievers that denies the deity of Jesus Christ and share a scripture passage to correct it. Kasi minsan, di ba, may mga na-encounter tayong ganyan. Ayaw maniwalang si Jesus ay Diyos. Sabi nila, tao lang. No? May grupo nga ng reliyon, ganyan ang tingin kay Jesus, tao lang. Pero alam nyo, medyo nakukumbinsi na sila ngayon. Pero kailangan pa natin magsalita. At may mga katotohanan mula sa salita ng Diyos. Huwag nyo sabihin, alam mo, pag meron kasing nagpapaliwanag, sabi kasi ni pastor, huwag ganon. Wala akong authority. Ang tama pong pagpapaliwanag, nasa Bible yun. Kung sinabi ni pastor, ito yung nasa Bible. At panghawakan natin yung nakasulat na salita. Amen? So, kaya po kailangan ng nag-aaral tayo ng Bible eh. Kasi ito yung pangdepensa natin para ipaalam sa kanila na salita ng Diyos ang pinangahawakan natin. Then sa development, share your personal struggle to understand the divinity of the Son and how did you come to be enlightened by the truth so that you believe in Him now as the Son of God. Ang ganda po pag-usapan ito, no? So, sa maliliit nating grupo. Kasi kanya-kanya yung mga views natin. Saka po pag-usapan ito kasi sa panahon ngayon, binabatikos yung katotohanan patungkol sa pagiging Diyos ni Jesus Christ. Pero hindi naging tahimik ang banal na kasulatan tungkol diyan. Maski si Jesus hindi naging tahimik para ipaalam na siya ang anak ng Diyos. At ito pong mga talata na ating pinag-aralan, ito po ang mga katotohanan kung paano dinipensahan ng Panginoon ang kanyang sarili bilang anak ng Diyos. Amen? Pwede po bang tumayo tayo? Napakasarap na maunawaan ang mga katotohanan na to. Yun po bang malaman mo na nasa tama kang daan? Amen? Na yung katotohanan ay nahahayag sa'yo at meron kang buhay. Ano sabi ni Jesus? I am the way, the truth, and the life. Bakit? Kasi kung di tayo lalapit sa Kanya, no one can come to the Father. Hindi mo makikilala yung totoong Diyos kung di ka lalapit sa Kanya. There's only one God and one mediator between God and man. That is the man, Christ Jesus. Let us just worship the Lord. Gamit po itong awit na to. Kung totoo po ito sa inyo, sing this song with us. Precious cornerstone, sure foundation, you are faithful to the end. We are waiting on you, Jesus. We believe you're all to us. Just once again, let's sing. Precious cornerstone, sure foundation, you are faithful to the end. We are waiting on you, Jesus. We believe you're all to us.
man ang kinalalagyan mo ngayon, World is so tandaan po natin, we will see you face to face and forever, and forever. We will worship Jesus, you are all. once again, ito po yung katotohanan. Matatapos ang lahat ng bagay. World is over. Pero ito po yung mangyayari. We will see you face to face and forever. We will worship Bakit? Jesus, you are all Let us declare, to us. Jesus, you are all to us. yes, Jesus. Jesus, you are all to us. Jesus. Jesus, you are all to us. Come on, just talk to the Lord personally. Oh God. Narito po ang Panginoong Yesus. Yes, saan ka man naroon. Even nasa online, the Lord will never be limited by distance nor by time. Yes, come on, just talk personally. Kung siya ang anak ng Diyos, ibigay mo yung nararapat na pagsamba. Ibigay natin yung nararapat na pagsuko at pagtitiwala. Oh God. The glory of your name be the passion of the church. Let the righteousness of God be a holy flame that burns. Let the saving love of Christ be the measure of our lives. We believe you're all to us. Gawin natin itong panalangin. Let the glory of your name be the passion of the church. Let the righteousness of God be a holy flame that burns. Let the saving love of Christ be the measure of our lives. We believe you're all to us. Father God, we thank you so much. Dahil ibinigay mo ang iyong anak. Hindi ka namin nakikita. Hindi ka namin maunawaan bilang Diyos. Ngunit dumating ang iyong anak bilang anak ng tao na siyang anak ng Diyos. Kaya naman, yung mga katotohanan patungkol sa iyo, nauunawaan po namin ngayon. At ito ay sa kilos ng banal na Espiritu na siyang nagbibigay ng kaliwanagan sa amin, na siyang dahilan ng kapanganakan
sa kataas-taasan. We have been born from above dahil sa kilos ng iyong Espiritu. Mga kapatid, the Father, the Son, and the Holy Spirit, nararanasan natin sila. Ito ang ating Diyos, ang nag-iisang Diyos sa tatlong persona. Sa paglabas po natin sa lugar na ito, nais kong patuloy na ipahayag ang mga katotohanan sa Kanyang pangalan. May the Lord bless you and keep you. May the face of the Lord be upon you. May the grace and mercy of our Father at yung pagtubos na ginawa ng Panginoong Yesus sa krus at ang pakikisalamuha ng Espiritu Santo ay patuloy na maranasan ng bawat isa sa atin. May the Lord keep you, preserve you until He comes. And this is in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Everybody says and agree. Amen. Amen. One God in three person. Amen. At yan po ang ipapahayag natin. Ano pong mission natin? Our mission is to glorify yung one God. Paano po natin gagawin yon? By proclaiming the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ. Sa madaling salita, anong gagawin natin? Sharing Christ, changing lives. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, sharing Sharing Christ. Christ, changing lives. Sa Tagalog po, sa iba namang katabi. Ano po yon? Ibahagi si Kristo, nakapagbabago ng buhay. Amen. Gusto mong bumait yung kapatid mo? Gusto mong bumait yung ang nagbabago ng buhay si Jesus. Amen. A round of applause para sa Panginoon. Magandang araw po sa bawat isa. GCC, Gospel Coalition Church. Our mission is to glorify God by proclaiming the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ. Sharing Christ, changing lives.